Ikaw ay magiging kingdom citizen. Amen po ba? So, ang gobyerno ng kalangitan ang magpoprotekta sa iyo. Meron siyang konstitusyon. Ang konstitusyon niya yung Bible. Kailangan mo sumunod sa Bible kasi kapag hindi ka sumunod, hindi mo mapapakinabangan yung karapatan mo bilang membro o bilang sa kaharian ng langit. Amen? Kaya sinabi niya, lumapit kayo, pumunta kayo, binibigay ko sa inyo yung kaharian. Hello? Amen? Kaya kapag kabilang ka sa kaharian ng langit, may ibang klase ka. Yung kaharian ng langit is invisible, but you can declare it, you can impose to it, and you can make it to be visible in the natural. Sabi po ni Lord dito, Matthew 16 verse 15 to 19. Tinanong sila ni Jesus, pero sino ako? Nagtanong si Jesus sa kanila, sino ako? Amen? Natanong niyo na pa ba sa sarili niyo kung sino si Jesus sa inyo? Kapag kasi hindi niyo naintindihan kung sino si Jesus, no, hindi mabibigay yung another blessing na binibigay ni Lord sa atin. Kung ang iniisip mo, meron kasing nakakausap, minsan, kilala mo ba si Jesus? Hindi. Sabi niya, ang alam niyang Jesus, yung kapitbahay niya. Pero si Jesus, alam lang niya, di mo ba kilala si Jesus? Di ba yung siya na pagpasko, siya yung sinilang, patapos pag araw, siya yung pinako. At least meron nung ganung understanding, but the Bible says, na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito para hindi makita si Jesus. Kaya bulag ang mga tao. Ang alam nila kay Jesus, yung pinako, meron siyang sugat dito, meron sugat dito, meron siyang sugat na konti dito, tapos nakapako. Hanggang ngayon, nandun pa. Hindi pa nakaalis. Yun ang pagkakilala nila sa Jesus. Hello? Kaya hanggat hindi po tayo nagkakaroon ng revelation kung sino si Jesus sa buhay natin, mananatiling religious yung utak natin. Hindi tayo takot sa Kanya, wala tayong respect sa Kanya because we don't understand who He is. Kaya minsan, ang trato natin kay Jesus, parang ganito, nag-invite, pasensya na, meron ako. Ganun ang trato natin kay Jesus kasi hindi natin kilala. Wala tayong understanding. Parang akala natin, simpleng tao lang si Jesus. Ang problema, kapag hindi mo kilala si Jesus, sige niyo po ito, basahin natin, no? Sumagot si Pedro, sabi niya, si Pedro mismo, kayo po, si Kristo. Alam niyo po yung kahulugan ng Kristo? Siya ang anointed one. Siya yung Messiah. Siya yung magliligtas. Wala nang ibang magliligtas. Siya yung hari ng kataas-taasan. Sabi niya, basahin natin, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi po niya, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka. Yun, nasa pinagpala ka. Nandiyan pala yung, pinagpala ka. Nandito pa, biblical. Pinagpala ka ng Diyos. Bakit? Kasi nagkaroon ng revelation. Marami pong tao, kahit na po nag-aral, marunong, mapera, wala silang revelation kay Jesus. Kaya kapag gumawa sila ng kasalanan, walang pakialam kasi wala naman eh. Kaya sabi niya, pinagpala ka, Simon. Sabi niya, basahin natin. Pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi tao o nagpahayag sa iyo sa bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Hindi tao nagsalita sa inyo nito. Para wag mo sabihin na alam mo lang ito. Hindi. Ang God, ang kaya lang magbigay sa inyo ng understanding kung sino si Jesus. Kaya unless ang God na nasa langit, ibibigay sa iyo kung sino si Jesus, parabulo si Jesus sa inyo. Ako noon, dati, hindi ko kilala talaga si Jesus. When I got born again, I was 21 years old. Para bang nakilala ko si Jesus, umiyak ako. Siga ako nun eh, banda ako. Umiyak ako, sabi ko. Nasa wheeler ako, kahit nasaan ako ng puntahan, umiiyak ako, sabi ko, sino ako? Para ibilang mo bilang anak mo. Diba? I have a revelation then. So sabi ko, kung loloobin po ninyo, gamitin ninyo ako. Humingi ka talaga ng favor, Lord. Hindi mo ba sasabi ako, ano ako, Lord, magsiserve ako kay Lord.
Hindi talaga. Hindi basta sino pwedeng makalapit kasi siya po yung may authority. Amen? Sabi niya rito, sabi niya, pinagpala ka dahil binigay sa iyo ng Diyos. At ngayon sinabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit nakapangyarihan ng kamatayan. And in verse 19 sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Sa other translation, I will give you the keys. Because you have revelation, meron kang kapahayagan kung sino si Jesus, bibigay sa iyo ng keys. Ano yung importansya ng keys? Kapag sarado yung bahay, kahit na magandang malaki, mansion, kapag wala kang susi, makakapasok ka ba? Nakasara. Hindi. Kaya mahalaga yung susi. So tayo, sabi niya, ibibigay ko sa yung susi. Kapag ibinigay sa atin yung susi, magkakaroon tayo ng access. Sabihin po natin, access. Access po sa great favor and blessing ni Lord. Kaya minsan nakasara yung buhay natin, yung dapat pagpapala na dapat maranasan natin, nakasara. Sara. Lord, nakasara po. Finances po natin, family problem po natin, nakasara. Bakit hindi ka nag-e-enjoy? Nakasara spiritually. Kasi you don't have the key. Bakit? Kaya hindi ka nagkaroon ng susi. Kasi wala ka revelation. Dapat lalo mong makilala si Jesus. Sino si Jesus? Ano yung mga pangako niya? Sino si Jesus sa buhay mo? Hindi lang po tayo patatangay sa kabulag ng mundo na si Jesus namatay, tapos Pasko, sisilang, tapos pag mamamatay na naman, parang gano'n si Jesus. At hanggang ngayon, nakapako pa si Jesus. Bulag po tayo sa katotohanan. Hari si Lord. Amen po ba? Pag sinabing hari, pag sinabing Lord, ano mong gusto sabihin ng Lord? Lord means owner. Kapag nagkaroon ka ng revelation, ang nagmamayari ng buhay mo si Lord, then, siya rin ang magpoprotekta sa iyo. Siya rin ang magbe-bless sa iyo. Kasi siya ang may-ari. Subukan niyo po, meron kayong cellphone, kukunin sa inyo, magagalit ka ba? Siyempre, sa iyo yan di ba? Amen? May papasok ka sa bahay nila, pumasok ka sa tahanan nila, bubuksan yung rep mo. Ano namang masarap na pagkain dito? Siguro sisipahin mo, lumayas ka nga dyan. Siyempre, sa iyo yun. Gayon din po sa atin. Kapag inari ka ni Lord, meron kang privilege that God will protect you. God will bless you. Even your family. Kailangan magkaroon ka ng revelation. Kapahayagan si Jesus. Kilalanin mo si Jesus. Siya'y hari. Kaya kapag binigyan ka ng susi, alam mo na yung susi ngayon sa finances. Bakit ako may sumpa sa finances? Ano ba yung susi dyan? Buksan mo yung aklat. Ano ba yung sinasabi ng aklat? Ito, alam ko na yung susi. Gagawin ko yung susi. Sa pamilya, sa mag-asawa, ano ba yung susi? Titignan ko ngayon sa Bible. Ito pala, maling ginagawa ko. Kaya pala hindi ko mabuksan. Wala akong susi. Amen? Ay, huwag mong sisihin ng Diyos. Minsan ng mga tao, bakit? Lumapit naman ako sa Diyos. Hanggang ngayon ganitong buhay ko. Wala ka naman susi. Kasi wala ka revelation. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kalabitin mo yung katabi. Hindi ikaw yun, ha? So, tayo ngayon, kailangan magbasa ng Bible. Ang Bible po, nandun lahat yung mga susi. Amen? Nandun lahat. Kaya sabi ng Bible, huwag mong kaliligtaan basahin ng salita. Dili-diliin mo yun, araw at gabi. Para matupad mo ang nasusulat doon. Para ikaw ay maging matagumpay at sumagana. Sino ba yung gusto sumagana dito? Get the key. Amen?
Minsan, nag-aaway pala, kaya palagi kayo na mag-asawa. Ano ba yung dahilan? Bakit? Ang mga anak mo, bakit nagkakaroon ito? Tignan ko muna yung susi. Nakasara kasi. Amen? Okay ba yung inihanda ni Lord? Una, ano po? Kaligtasan ng kaluluwa. Pangalawa, kingdom living. Amen? So sabihin mo sa iyong katabi, no, dual citizen ka na. Pag medyo 16 na po, triple ka na. Amen? Meron kang senior citizen. Si Brother Per, senior citizen. Kingdom citizen, Filipino citizen. Ha? Amen? So, dapat tatlo na. Ay, nandito sa harapan, mga tatlo na yan. Dapat proud ka. Meron ka ng ID. Sa Lord, wala ng ID ba? Amen? Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So, di ba masarap kesa sa pagkain? Kasi yung pagkain, ano lang, pangsamantala lang. Ito pang eternal. Amen? So, hallelujah, kaligtas ka na, pagkatapos mamumuhay ka pa sa kaharian ng langit. Kaya ano man po yung pangit na nangyayari sa lupa, merong mang economy, hindi ka natitinag kasi yung kabiling ka sa kaharian ng langit, doon hindi nababangkrap. Amen? So, makikita mo yung mga tao nagugulo, bakit ganito? Ikaw, payapa. Yes. Sagot ako ni Lord. Amen? Yung family mo, payapa. Sagot ako ni Lord. Kasi alam ko yung susi. Alam ko yung susi. Ang susi kasi baligtad sa mundo. Sa mundo, example, finances. Ang susi sa mundo ng finances, acquired. Maging selfish ka para yayaman ka. Pero sa kaharian ng langit, iba. Give, and you will receive. Alam mo na yung susi niyan. Amen? Amen? Nagtatanong ka, bakit ako purdoy? Kasi sakim ka, selfish ka. Di ba? So, ang ginagamit mong susi, mali. Kaya pala. Amen? So, dapat alam mo. Okay? So, meron kang revelation, meron kang access and authority. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Meron ka ng access, meron kang authority. Yung authority na binigay mo, yung pong kahit na magsama-sama yung demonyo nakapalibot sa tahanan mo, pag sinabi mong layas sa pangalan ni Kristo Jesus, because kilala ka ng Diyos, because I give Him the authority. Hindi ibibigay yung authority, makinig po kayo, hindi ibibigay yung authority sa mga walang revelation. Amen? Kasi hindi po sila binigyan. Kaya makikita mo, pag wala kang authority, pag sinabi mo sa demonyo, lumayas ka, anong layas? Susong ka bang pa niya? Ganun po yun, nakala ninyo. Nagpapatawa ko, totoo po yun. Pag wala kang authority, kasi wala kang relationship, wala kang revelation. Amen? Kilala ni Lord eh. Di ka naman pumunta, nireject mo siya, kaya wala kang access, wala kang revelation. Pag may authority ka, pag merong, subukan po ninyo, makikita mo yung anak mo, may sakit, sa pangalan ni Jesus, pagpipray nyo po, sa pangalan ni Jesus, pagagalingin ninyo, Lord. Kasi pinapakinggan, whatever you ask in prayer, believing that you receive them, it shall be yours. Lord, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Kristo Jesus, binibigyan ka ng access. Nung pong bago-bago kami nagmi-ministry, tumira po kami sa Israel, napakamahal ng ospital. Masugatan ka lang, gagastos ka ng libu-libong shekel. Di ba? Pinanampalatayaan ko na lang, ang doktor ko si Lord. Kaya kapag nagkasakit yung mga anak ko, lalo na pag magwi-winter, nakikita mo yung mga bata, kawawa kasi napakalamig. Palagi silang umubo, tapos mauubo siya. Sinat, sige, pag may lagnan na, Lord, sa pangalan ni Jesus. Kasi meron tayong authority, parents tayo, binigyan ni Lord.
Pag-pray mo, kinabukasan, wala na lagnat. We experience supernatural in a difficult situation. Amen? So because you have an access, you have revelation, then you have authority. Amen? Kaya nga po kapag authority, dinirespect ng demonyo yung position na binigay ni Lord sa iyo. Kaya mag-ingat po tayo. Sa mundong ito, marami na pong nagkalat na demonyo na sumisira sa tao. They deceive people. Magiging religious yung mga tao. Makikita mo, kahit ng mga Kristiyano, i-deceive. Sasabihin, no, ganito. Kaya minsan, makikita mo, Kristiyano na siya, lalayo pa siya sa Diyos. Bakit? Hindi kasi nakaka-receive ng revelation. Kailangan meron tayong discipline. Nababasa po tayo ng Bible, we receive. Yung revelation na re-receive natin must be regular. Hindi po yung nakabasa ka ng Bible last year, tapos gusto mo ngayon. Hindi po, every day. Amen? Para maprotektahan ka. Ang deception ng enemy, dahil patapos na po siya, malapit nang dumating ang Panginoon, kaya ang demonyo nagwawala. Kaya para lang makaganti kahit na kanino sa atin, dinidisip na yung mga tao. Pero, meron kang authority because of Jesus. Amen? Pangatlo po na pinag-i-invite ni Lord, why He wants you to be closer, is to have intimacy with God. Amen? Kailangan, gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. So, pakikita natin, Salmo, chapter 27, verse 4. Basahin natin. Isang bagay ang inihiling ko sa Panginoon. Ano daw? Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa Kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang Kanyang kadakilan at hilingin sa Kanya ang Kanyang patnubay. Ano daw? Isang bagay. It means priority na naman ito. Amen? Kanina yung mga priority natin, sinira ng Panginoon, di ba? Tinama niya. Ang priority natin, yung salvation, priority natin. Ano pa? Yung kingdom living. Yung pangatlo na sinabi niya, yung pong intimacy. Kapag may intimacy ka, paano po nagagawa yan? Kapag ikaw ay manalangin at magpuri sa Diyos. Alam niyo po ba, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Tignan mo yung katabi, templo yan. Napakagandang templo. Amen? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Saan daw naninirahan? Sa inyo. Kaya, sabi niya, at sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan. Nandiyan ba? Amen? Dahil banal ang templo ng Diyos, ang templo niyan ay walang iba kundi, bakit mabagal ata ito? Sira. Sino sira? Amen. Verse 17 po tayo. 16 na yan eh. Verse 17, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. Ang templo niyan ay walang iba kundi kayo. Sabi mo sa iyo, kayo ang templo ng Diyos. Ikaw ang templo ng Diyos. Abraham, kapag siya po'y pupunta sa isang lugar, unang-unang ginagawa niya ay ang dambana. Ang dambanang yon, dun mahalaga sa kanya. Kahit na, no, yun ang first thing we're going to do is to build a temple o altar. Kaya ang tawag sa kanila, altar. Natutunan yan ni Isaac, natutunan niya ni Jacob. Kaya pare-pareho sila ng revelation. Hindi ka pwedeng mabuhay kung wala ang presensya ng Diyos. Yung intimacy ni God. Kaya dapat natututo tayong mag-worship, mag-pray. Amen? So kung tayo ngayon ang templo ng Diyos, dapat tayo mismo ay tahanan ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Kasi dati, yung physical something linalagay nila. Yung Diyos napupunta sa Ark of the Covenant. Yung Diyos nagpupunta sa, ano ba? So, yun po yung ginagawa nila, dun sa altar na ginagawa nila. Ngayon, ang Diyos ngayon, permanently, gusto niyang tumira sa atin. Para yung buhay natin. Sabi niya, offer your body. Ngayon, offer niyo yung body niyo. A living
sacrifice, holy and acceptable to God. This is your reasonable kind of worship. Yun talaga. Kaya kapag yan, yung katawan natin yan, iniisip natin sa atin, minsan, ginagawa natin ng sarili nating gusto. Di ba? Kaya marami po minsan, para lang po mag-enjoy yung katawan natin, dahil sa atin naman yan, inisip natin sa atin, pinapausukan natin para mamunga. Magsisigarilyo. Kaya yung templo namuusok. Meron pa rito sa church na umuusok. Wala. Kasi yung templo hindi pinapausukan. Hindi nililagyan ng red horse. Amen? Hindi naghahanap ng ibang asawa. Hindi nakikipag-sex sa hindi mo asawa kasi hindi ganun ang templo ng Diyos. Banal. Di mo pwedeng gamitin sa gusto mo. Kanino yan? Templo ng Diyos. Parurusahan ka talaga. Kaya kapag ang templong yan, sinira mo, mananagot ka, baby. Kaya minsan, kapag hindi na po nagagamit dun sa templo ng Diyos, kukunin na ni Lord. Gusto mo ba yon? Kunin na ni Lord? Kukunin niya. Sa akin yan eh. Kaya marami po sa atin, nakikita natin. Akala natin simple lang, pero Bible mismo. Kaya ang katawan natin, nung na-born again tayo, sinuko na natin yung mali. Dati, tumira ang demonyo dyan eh, di ba? Best friend mo ang demonyo. Tara, punta tayo sa club. Yes. Tara, manood tayo ng pornography. Yeah. Hindi naman talaga ikaw nag-e-enjoy. Yung demonyo na sa katawan mo ang nag-e-enjoy. Kasi, hindi naman sa kanya, nag-squat siya sa buhay mo. Alam mo yung mga squatter, ang tapang niyan. Pag alis na po tayo dito, tayo, kinukuha na po ng mga, magkakamatayan tayo. Parang gano'n ang demonyo. Di ba? Hindi naman sa kanya, kukunin niya. Hello? Supposed to be, ang katawang ito, hindi lang yan nagawa para magtrabaho, kumain, matulog, hanggang sa tumanda, magpa-beauty. Maganda naman, magpa-beauty ka. Kaya lang, kapag hindi sumasamba yan, hindi lumalapit sa Diyos, hindi mo ginagawa yung disenyo niya. Hello? Akala mo, buhay naman ako. Ako'y may karapatan sa akin ito. Ano? Mananagot po tayo. Darating ang panahon, tatanungin, ano ba ginawa mo sa templo ko? Pag nakita niya na mayroon kayong CCTV camera doon sa langit, tinitignan niyo, Lord. Tignan mo to. Hello? Tignan niyo po yung Isaiah 43 verse 7. Bring all you claim me as their God. Dalhin mo dito yung nagsasabi na Diyos nila ako. Sabi ni Lord. Amen? Ang sabi niya, for I have made them for my glory. Ginawa ko sila sa karangalan ko. And it was I who created them. Sabi po ng Isaiah 43 verse 7 sa NLT. Akong lumikha sa kanila. Sino daw lumikha sa atin? Ang Lord. Nilikha tayo para sa ikararangal ng Diyos. Amen? Kaya kahit na nasaan ka, dahil ikaw ang templo ng Diyos, para bang palagi kang nagpupuri. Hindi ka magawa ng masama, kasalanan, kasi hindi disenyo ng templo yan. Ang disenyo niya, magmahal, magpatawad, magbigay, magpasensya, magpuri, sumamba. Templo yan eh. Kaya sabi na, dapat hindi namamatay yung ilaw ng altar. Dapat yon. Supposed to be, meron tayong understanding na ang buhay natin, gagawa na mabuti. Amen? Meron po ba kayo natututunan? Kaya pala. Tignan mo, no? Kaya kapag ikaw, ang buhay mo, bumalik sa original na disenyo niya, masaya. Kasi yun talaga eh. Amen? Pero kapag gawa niya yung mali, no? Makikita mo hindi masaya. Kamukha nung electric pan ito, pag ginawa kong
Anong tawag dito? Tuntungan. Masaya ba siya? Hindi yung purpose niya. Parang yung purpose ng buhay natin is to love God and to love people. Pag ginagawa natin yon, yun talaga ang disenyo natin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? O kaya pala, ini-invite ka. First, ano po yung invitation niya? Salvation. Kaya siguraduhin po natin, bago tayo lumabas dito, ligtas tayo. Kasi, yun po yung invitation niya. Otherwise, kamukha din natin yung mga tatlong excuses, we reject the great invitation of God. Yung pangalawa, ano po? Ano po yung invitation niya? To live in a kingdom. Yun po talaga. Amen? Para makawala po tayo sa anuman pong kaguluhan sa mundo, kailangan yung kaharian na langit ang nagko-control sa atin. And pangatlo po, ano po? Intimacy. Kaya nga, kapag, alam niyo po, ito po yung turo sa atin ngayon, na balikan po natin yung basic manalangin tayo talaga. Amen? Alam niyo po ba yung panalangin? Di po ba nang si Jesus Christ, kaharap niya kasama na si John, James, and Peter. Tapos nakita nila. Tapos, sandali, mananalangin ako, sabi ni Jesus. Pagkatapos sabi ng yung ginawa ng mga disciple, natulog. At sabi ni Jesus, bumalik siya, sabi niya, hindi niyo ba kayang manatili sa akin ng isang oras? The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang isang oras na pananalangin, yun lamang po yung paglaban sa temptation sa katawan. Wala pa po yung supernatural experience. Kung gusto mo magkaroon ng supernatural sa buhay mo, more than 1 hour ka manalangin. Kasi, amen? Ilan ba yung oras sa buong araw? 24. Kung itatimes mo yan, 2.4. So, dapat yung 2.4, ini-spend mo kay Lord. Kasi, rights niya yon, siya yung may-ari. Amen? Kaya lang, yung 2.4, yun yung oras ng pag-Facebook natin. Pag YouTube natin, 3.5. Pag Netflix, 5. Sometimes we are powerless because of our wrong action. Amen? Number 4, ito po yung importante. Importante po, the last one is to serve God. Serve the Lord. Serving the Lord. Amen? Yung invitation ni Lord is to serve Him. Because when we serve the Lord, kapag sineserve natin si Lord, nalulugod siya. Kasi we are designed to serve the Lord. Amen po ba? Sabi ng Joshua, basahin ko na lang po yung chapter 24, verse 15. Sabi niya rito. Alam natin talatang ito, amen? No? As for me and my household, we will serve the Lord. If serving the Lord seems undesirable for you, but as for me, sabi ni Joshua, me and my family, me and my household, we will serve the Lord. That's a priority. Amen? Siya po yung paglingkuran natin. Napakasarap po. Ako po, hindi ako nagsisi sa buhay ko. Hanggang ngayon, kahit nahulitin po yung buhay ko, pipiliin ko pa rin mag-serve kay Lord. Iiwan ko yung mga bagay na pinamasa ko, but I will serve the Lord. Ang mga naglilingkod sa Panginoon, yun po yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Minsan hindi nila alam ang sikreto. Akala nila magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang magkaroon ng posisyon, magiging sikat, ang sasaya sa kanila. Hindi po. I'm sorry. Hindi pa kayo nakarating dun sa tagpo na kayo'y maglilingkod sa Panginoon. Yung po bang kahit na pagod ka, kahit na may magkokontra sa iyo, kahit na may criticism, kahit na may ganito, still meron kayong inner peace. Sa loob-loob mo, Lord, thank you. Amen? Dumaan po kami sa mga maraming pagsubok, pero I just love being with the Lord because I'm serving the King of Kings and the Lord of Lords.
Amen? Kayo. Sabi mo siya, ikaw, lakas mo. Bigay mo kay Lord. Yung mga iba, pag matanda na ako, doon na lang ako maglilingkod. Ano, iniisip ko. Kasi kailangan mo na mag-enjoy ako sa mundong ito. Hindi pala. Habang malakas ka, ibigay mo na yung the best. Kasi kapag binigay mo yung the best, God will give you best of the best. You cannot outgive God. Whatever you offer to the Lord, He will give you the best. Amen? Hindi yung mga bagay sa mundo, si Lord. Kaya po kayo, tinitrain natin. Kaya nga po nagtuturo po tayo dito. Live class po tayo, nag-ESOL tayo. Ano is the purpose? Because to serve you. Kasi gusto ng Lord, mapabiling tayo dun sa Great Commission. Anong sinabi ng Great Commission? Go ye into all the world and preach the gospel. Teaching them to obey what I commanded them to do. Lo, I am with you always to the very end of this age. Sasamahan ka ng Diyos kapag ikaw ay naglilingkod. Yung hindi nakikita ng mga tao. Amen? Si Moses, alam niya yun. Lord, pupunta na po kami doon. Sige, alis na kayo, sabi ni Lord. Pero kapag wala kayo, Lord, sabi ni Moses, Lord, samahan niyo po kami. Kung hindi niyo kami sasamahan, di na po kami pupunta. Alam niyo sa family ninyo, kung bakit magulo? Kasi wala ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos, sasamahan ka ng Diyos sa family mo. Sa trabaho mo, sa negosyo mo, paglingkuran mo ang Diyos, sasamahan ka ni Lord. Kapag kasi wala ang Lord, walang buhay. Kasi He is the life. Pati sa relasyon ninyo, mag-asawa. Minsan magulo, kasi hindi kayo naglilingkod. Huwag na kayong mag-experiment. Don't ask question. Find ways to serve the Lord. Kasi that's a great invitation. Amen? Jesus Christ mismo, I came not to be served, but to serve. Si Jesus nga. Ikaw pa kaya? Dito tayo nasa church dito para paglingkuran. We serve you because it is commanded by God. That hindi po natatapos doon. Kayo rin po dapat gumawa ng paglilingkod. That's the reason tayo po'y nakakilala sa Panginoon. Amen? Mararamdaman mo may kagalakan sa buhay mo. Amen? Kahit na po 10 boyfriend na hindi mapapipili, may kukumpare sa galak na ibinigay. Kaya iniisip mo, pinakamaganda, hindi po. Jesus. Amen? Minsan may mga iba na, no? Pag wala si Jesus sa puso niya, wag mo nang welcome sa buhay mo. Yun lamang may Jesus. Kasi, kanina, tignan niyo mag-asawa, may mga problem din yan. Pero dahil nga po, no, naglilingkod sila kay Lord, they endure troubles, and they endure everything. They overcome, and they are just enjoying. May nakalaan para sa kanila. Sa bawat isa sa atin, na handang maglingkod, matindi. Amen? Yung mga nag-invite dito, mga naglilingkod dyan. Yung mga nag-invite ng mga first-timer, mga naglilingkod dyan. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa next week, magdala ka para maglingkod ka. Amen? Ang pagdadala ng mga kaluluwa, paglilingkod yun. Amen? Amen? Woo! Paglilingkod yun. Naglilingkod ka nun kapag, tara, punta tayo sa church. Merong invitation. I-invite ka ni Lord. Ayan. Maalalaman mo, alam ko, magpapapasay ako, no? Merong mag-i-invite kayo. Merong mga reason dyan. Possession, work, relationship. Tandaan po natin. Huwag nyo sabihin na mali ako. Tignan nyo lang po. Magsubukan lang ninyo. I believe. Claim ko na in Jesus' name. Mawala na yon in Jesus' name. Amen? Sila'y darating. Sige po tayo tumayo. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify you. We exalt you.